And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. Maganda po sa inyong lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat na nasubaybay North, South, East, and West Corner. To all the fathers out there, usapang lalaki na naman po tayo. And of course, to all our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. And shout out to my family, Ma'am Yang, hello babe, and of course to Daniel, congratulations, and to Isaac. Sir Rudy, magandang tanghali sa iyo. Kakapatay. Amen. Magandang tanghali, Sir Jow, at siyempre sa ating pastor at sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sa lahat ng area at saan dako man kayo ng Pilipinas, maging sa ibang bansa, magandang tanghali po sa inyo. At sa aming area, ang Makati Central Family, yan, magandang tanghali at maligayang pagbabalik, Ma'am Gemma Krampatanta, kaling sa bakasyon. At syempre, magandang tanghali sa iyo, Arog. At patuloy lang na manood tayo. Sama mo si Email at binabantayan niya itong programang ito. Yeah. At sa iyo, Email, shout out daw. Ayan ha. So, syempre, sa team preparation, dapat manood yung mga lalaki. Dapat. Kasi susunod na mga panahon, ikaw na ang makikinabang nito mga bagay na ito. Amen. And of course, ay katulad nga sinasabi ko mga kapatid, usapang lalaki na naman po tayo dito at napakaganda ng mga talata na dapat po nating pag-usapan dito po sa mga sa ating episode po na ito. Ang ating weekender episode of the Baptist Lunch program po natin. And I believe that this will always bring us, this will always help us and bring us, mga kapatid, sa tamang takbo ng ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyanong ama, Kristiyanong asawa. Yan. Napaka-importante po niyan. Hindi po natin pwedeng kumbaga basta-bastahin, hindi natin pwedeng bigla-biglain, mga kapatid. Kaya napaka-importante na lumago po tayo sa bagay po na ito. Yeah. Cultivation, Sir Rudy. Ang pinag-uusapan natin, nakafocus tayo sa cultivation. And maganda yung discussion natin kahapon ng cultivation. And ngayon ay didako tayo sa atin. Pinaka-importante, Sir Rudy, when it comes to cultivation is cultivation of the mind. Lalo na sa ating mga leaders. Leaders ng tahanan, leaders ng pamilya, mga asawa. Mga asawang lalaki, napaka-importante po niyan. Again, inuulit ko po sa bawat isa sa inyo, kailangan ito po ang kalaguan natin. Cultivation of the mind. Maliwanag sinabi dito sa verse number 9 ng chapter 9 ng book of Proverbs. Sabi diyan, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Amen. Teach a just man, and he will increase in learning. Alam siya, Rudy, that's right. Amen, when it comes to cultivation, ang pinakamaganda talaga pagdating sa cultivation is huwag mong saraduhan yung sarili mo. Yes. You see, na-gets mo yung point na sinasabi ko, sir. Huwag mong saraduhan yung sarili mo. Anong ibig sabihin natin huwag mong saraduhan yung sarili mo? Because there's always room to grow. Amen. There's always room to excel. Lalong-lalo na pagdating sa ating pong pamilya, sa mga fathers na nakasubaybay po ngayon, lalong-lalo na pagdating sa ating pamilya, hindi yung kaisipan lamang natin ang tanging pwede nating masabi na talagang considerable that will produce a great results para sa pamilya natin. Tandaan natin, Proverbs chapter 3 verse number 7. Gustong-gusto ko tong statement na ito eh. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia dito. Sure. Be not wise in thine own eyes. Di ba? Naalala nyo, ginamit ko rin po yan sa isa sa mga preachings ko po last Sunday, on the first Sunday of this month. Napaka-importante po niyan. Again, inuulit ko po sa inyo, ay para sa atin na mga fathers, leaders of the family, yes, we may have been able to finish an education, secular education that bring us into having sabihin na natin, binigyan tayo ng katalinuhan. You see? But yet, sabi ko nga, hindi natin pwedeng basta-bastang tuldukan yan at yan na ang sasabihin natin na magiging
effective at kagamit-gamit sa pamilya po natin. Tandaan po natin, ito yung pinakamaganda, Sir Rudy. Oh, sir. Para maging maliwanag sa atin that the Word of God is the highest education of the land. Bakit? Tingnan niyo po ha. Because tandaan niyo po, bago pa tayo magkaroon ng tinatawag nating secular education, Sir Rudy, meron na rin nag-aral niyan. Sabi nga ni Pastor ko, naaalala mo, di ba? Binanggit na rin ni Pastor. So, ibig sabihin, tao din na nag-aral niyan. Yeah. And primarily, technically, and secularly, that study, okay, yung pag-aaral po na meron tayo, secular, pinag-aralan sa eskwelahan, kung mapapansin nyo, ay para yan sa kagamitan, sa paggamit natin, para yan sa paggamit natin dito sa ating, milipad eh. Dito, may gumagamit, ginagamit natin para sa pantrabaho natin dito sa lupa. Yun. Amen. But technically, it doesn't approach and it doesn't, kumbaga, hindi niya tinutumbok, Sir Rudy, mismo kung paano magkaroon tayo ng maayos na ugali, kung paano tayo maging responsable, kung paano tayo mapagmahal. No. Sabi ko nga po sa inyo, like for example, basically, you see, the secular education, basically, nagsisimula sa foundation of what? Knowing numbers, math. You see? How to speak, nandiyan yung English. You see, Filipino on the culture. Ano pa yung mga marami yan? Sabihin na natin science, anatomy of the human body, or the things around us ko. So, ibig ko lang sabihin, mga kapatid, no? Ang ibig ko lang sabihin dito, na maging maliwanag po sa atin, those are for the technicalities of our living. Yes. That's the point. You see? So, when it comes to our family, when it comes to our marriage, bagamat ngayon may mga lumalabas na, but primarily, hindi pwede, sabi ko nga kanina, hindi mo pwedeng tuldukan yun para sabihin mo na yun na yung effective sa pamilya mo, yun na yung effective sa pagsasama nyo ng asawa mo. You see, bakit? Kaya ako sinasabi yan. Like for example, nabanggit ko nga dito kahapon, binanggit ni Pastor Wednesday, binanggit ko kahapon, ulitin ko na naman yun. Anong mga ginagamit na approach ngayon? Philosophical approach. You see, philosophical approach, which is, ano ang basihan yan? From the experience of human itself. Not from the mind of the Creator. Yun. You see? So, anong sinasabi ko dito? Kaya nililay down ko sa inyo ang foundation na ito para mawala sa atin. Simple lamang po yan, yung foundation na binigay ko ngayon, na mauunawaan na natin at mawala sa ating sariling kuro-kuro at hindi natin panghawakan na kung ano yung nalalaman natin, sapat na yung para sa pamilya at sa pagsasama natin ng ating asawa. Hindi. Bakit? Limitado yan eh. Kumbaga may hangganan po yan. Sabi ko nga, ngayon na nga lang, may mga lumalapit kay Pastor na nakakapagkwento. Hindi naman sa ating kinikwento yan ni Pastor, detalyado. Pero sinasabi niya na may mga taong lumalapit sa kanya, may mga pinagtapusan, may mga kakayanan, may degree. You see? Pera lang usapan, meron. You see? Kakayanan lang sa buhay, meron. Pag pinag-usapan yung secular na pinagtapusan, meron. But yet, anong problema? Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa buong pamilya. You see? So, bakit ngayon, ang takbuhan pa rin, alam ng tao na ang takbuhan pa rin ay ang Diyos. Because that's always the bottom line. Bagamat nahuhuli natin yan ng tao, nahuhuli natin sa ating kaisipan, yung Diyos. Pero yan ay sa kadahilanan, alam mo, sabi ko nga Sir Rudy, sa kadahilanan niya na nagkakaroon lang kasi tayo ng lakas ng loob kasi alam natin na may Diyos ka pang huling tatakbuhan. Bagamat hinuhuli mo, but at least somehow you know na nasa Diyos talaga ang huling barahay. Ika nga. Tama. Diba? So, ganun niya pagdating sa ating marriage fathers, sa ating marriage husbands, sa ating marriages, and even sa ating family fathers, leaders of the family, ilagay niyo po sa isipan niyo, mga kapatid, na talagang huwag nyo ng takbuhang huli. Unahin nyo na ang salita ng Diyos. Cultivate your mind with the Word of God.
Sabi ko nga, tinuro Amen. ko nga kahapon, Sir Yes, Rudy, sir. sa mga young people. When you cultivate your ground, yung sarili mo, Apo. you see, para maganda yung pagkakalatag dyan ng binhi, Yes, sir. ng salita ng Diyos. Cultivate your ground. Sabi ko nga kahapon, kung alam mo na ikaw ay parang sa wayside, Aha. alisin mo yung mga fowls na nagdi-devour. Yun. You see, ganun mo cultivate ang sarili mo. Kung ikaw naman, ang ground mo naman ay batuhan, Yeah. alisin mo yung mga bagay na nagpapatigas sa'yo Yun. para lumalim yung ugat ng salita ng Diyos. That's right. Kung ikaw naman ay thorny ground, may tinik, alisin mo yung mga sumasabay sa paglago. Bunutin mo yung mga damo That's na right. sumasabay sa pagtubo ng itinanim sa'yo. Na kumukuha ng sustansya na dapat na para sa'yo. Yun. Bunutin mo yan. That's how you cultivate the ground. So that you will achieve on being the good ground na ikaw ay maka-experience ng 100-fold fruit. Amen. 60-fold, That's 30-fold. right. You see? Amen. No? Sinabi ng Biblia yan. The same thing. You see? Pagdating din sa atin ng mga fathers, pagdating sa atin husbands, leaders of the family, pagdating po sa atin, the very important thing that we have to cultivate is our mind. Yes. Ako'y naniniwala ako dito. We have to cultivate this. Amen. Amen. Itong pinaka-importante sa atin. Minsan, natatabunan to ng pride natin that's bilang right. lalaki. Ang hindi natin alam, nakakalungkot, Sir Rudy, maraming mga lalaki na nagmamalaki sa kondisyon niya na, may pera ako eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit pa sabihin mo may billion ka ngayon, you see, sa gastusin natin ngayon, saglitan lang yan. Totoo yan. Amen. Saglitan lang yan. Hindi mo mapapatagal yan. You see, kaya ko sinasabi yan. Because money is meant for exchange. Yes. Amen. Money is not for keeps. Yeah. Money is meant for exchange. Amen. You see, gusto mo magkaroon ng kabuluhan yan, huwag mong ilagay yan sa mga bagay na kayang sirain ng devourer. Yan. You see? Now, I'm talking about laying up for yourselves treasures in heaven. Illustrations Amen. pa lamang po yan. You see? Pero sabi ko nga, Sir Rudy, saan ang problema? You see? Meron tayong kaisipan na tayo mga lalaki, porque ganito tayo, may kakayanan ka magtrabaho, may kakayanan. Pero sabi ko nga, minsan kung titingnan mo pa, Sir Rudy, hindi mo naman talaga makonsider na yung trabaho, talagang, kumbaga, pwede mo sabihin, kung kung gagamitin natin na sekular na kaisipan at gagamitin mong pagyabang yung trabaho, hindi pa nga ganun eh. Oh, yes. May mga tao pa nga, meron pa sa ating mga kalalakihan na alam natin na dahil lang sa alam natin na ganito yung natin, kumikita tayo, nadudun pa rin tayo. Sinasamahan na lang natin ng yabang para tumaas. Yeah. Amen. Yes, nakakala natin, yun yung magsasalba sa ikaayos ng pamilya natin at ikaayos ang pagsasama natin ng mga asawa natin. You see, kaya ako sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. Because maniwala yung sinasabi ng Biblia. Ito, for example, the Word of God is the seed. Wala problema tayo sa Amen. seed. Kaya nga, pagka binibigyan tayo ng seed, ang point here is, anong nagiging takbo ng isip mo every time na tinatawniwan tayo sa salita ng Diyos? Amen. You see, what's in your mind? You see, ano ang nangyayari sa mind mo? Are you being wise in your own eyes? Mm-hmm. Or parehas din sa binasa natin, the Word of God, this is seed. Maliwanag yung sinasabi ng Yes. Biblia. Binasa ko Yes, rin ito sir. last time. The Word of God as a seed, it's incorruptible and also it's an inspired seed. Yeah. Profitable for instruction in righteousness. Ano Amen. sabi sa verse 9? Give what? Instruction. So ito yun. Yes. Kanino? Amen. To a wise man. And he will be what? Yet wiser. You see? So makita natin dito sa Rudy, ang kagandahan sa talata po na ito, dito sa talata na ito, maliwanag ito kung intindihin natin. Give instruction to a wise man. Yeah. You see, ang pinakamagandang makonsider dito sa Rudy, every time na umuupo tayo, mga fathers, listen to this, mga magkakakampi tayo dito. You Yes, see, amen. I hope you're sending pictures that you are watching sa mga, sa GC po ninyo. You see, send pictures that you are watching our program. Yan, shoutout ko na dito si Sir Jacob. At sa mga kasama mo dyan sa trabaho mo, nakita ko, naglalunch eh. Wow. Mga kasama mo nga naglalunch dyan sa trabaho mo. And of course, dito si Sir Dennis and si Sir Michael sa area namin. Okay, wala pa yung ibang sinisend ng picture eh. Kaya hinihintay ko pa yung iba eh. Alright? So again, ay sa lahat naman ng mga fathers, alam ko marami ng fathers ang
ang mga nakasubaybay ngayon. Pero katulad ng sinasabi ko, you see, every time you are listening to the preaching, every Sunday, every Wednesday, Yes, you sir. see, every day na may church program, sabi ko nga sa atin if you're really cultivating your mind for the seed, ano kaya ang perception sa isip mo? You see, do you just consider it or you decide to follow it? Iba kasi sa Rudy ang nangyayari. Amen. Minsan, kinukonsider lang natin na option. Oh. Di ba? Yes, sir. Nasa Yes, sir. isip natin, option. Tama yung sinabi ni Pastor. Na maganda yung sinabi sa pulpit. Pero, subukan ko muna to. Yan, subukan ko muna to. Hindi agad ina-apply. Hindi kagad option na. Yun, the best yun. Kukuhanin ko to. Maganda yan. Walang ganun. Walang ganun eh. Kumbaga, nagiging option yung salita ng Diyos na pinagkakatiwala sa atin. Yeah. Amen. You see, it's a great blessing. Sabi ko nga sa atin mga kapatid, halos araw-araw. Hindi na halos, talagang araw-araw. Meron tayong may seed na itatanim sa atin, Sir Rudy. Yes, sir. Yes, sir. So, paano, sabi ko nga, nakakalungkot na araw-araw, tinataniman tayo ng seed, araw-araw, binibigyan tayo ng salita ng Diyos. Pero sabi ko nga, how's the mind? Yung. If we're going to consider our mind as the ground, na kung saan pagtataniman, kamusta? Ngayon nga, ilang fathers kaya ngayon na nandito? Diba? Yun na lang usapan natin. Diba? Ang palagay mo dyan, Sir Rudy? When it comes to cultivating the mind, how important yung papel ng mind pagka tinaniman tayo ng seed ng salita ng Diyos? Yeah. Thank you, Sir Joe, sa bagay na yan. Pero alam nyo, Sir, isa sa nakikita ko kung bakit yung isip ng tao, yung kanyang mind, pagdating sa pagkukultivate ng salita ng Diyos, ay dapat na ipapractice. Pero sabi nga, naiisang tabi, bunga na, aminin natin, masyado ng polluted yung utak. Yeah. Masyado na marami ng bagay na dapat nang alisin pero hindi pa inaalis. Yun! Marami ng bagay na hindi naman kailangan pero pinagsasaksakan at pinipilit na gamitin kahit hindi epektibo. Yes, that's right. Yun yung nakikita kong bagay na nararapat talagang i-renew yung yung ating mind pagdating sa ganyang bagay The way hindi natin talaga maayos yung sarili natin at hindi natin magagamit anumang bagay na natututunan nating magaganda kapag hindi natin inalis yung hindi natin kailangan. Yeah, that's okay? right. So, yun ang nagpapahirap sa lahat Kasi may bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Yeah. Maging yun nasa isip natin, alam mong hindi naman kailangan sa pagpapamilya, hindi kailangan sa pagpapalaki ng anak, pero still, andyan pinagpipilitan natin na kahit hindi epektibo yan, gagamitin at gagamitin mo. Kaya sabi mo nga, Sir Joe, nagiging option na lang tuloy yung narinig mong tama na sa halip makagawa ka agad ng desisyon na mapapakinabangan mo agad yung blessing na binigay sa atin. Yeah. Amen? So, totoo naman araw-araw merong pagkakataon at meron tayo laging tinatanggap na salita ng Diyos. Which is yun yung seed na talagang ikalalago pa ng bawat isa. Pero kung mapapansin natin, andyan ang binhi, pero nababaliwala, bunga na hindi natin tinitake agad. Yeah. Ayaw nating subukin, ayaw nating bigyan ng pagkakataon na yung salita ng Diyos ay talagang yan na ang That's right. Yan na talaga ang Absolute. manatili. Oo. Yeah. Yan ang ma-absorb ng ating isipan. Yeah. Inaayawan Yes, sir. Kaya nga, mas maganda mga kapatid, eto po. Mas maganda, siyasatin mo muna yung sarili mo. Yeah. Alisin mo yung hindi kailangan sa isip mo. Kasi kung hindi mo aalisin yung bagay na yan, makakarumi yan That's right. Nakakarumi na yan. Nakakagulo lamang yan. Okay? Kaya dito, ayon sa talata na ginamit mo, Sir Joe, give instruction to the wise man, and he will yet wiser. Isipin mo ito, he will be yet wiser. Yeah. Pag isipin mo, kapatid, pag tinanggap mo talaga Yeah. Pag tinanggap mo, kaya siya naging wiser kasi mas tinanggap niya, ginamit niya agad, pinakinabangan niya agad. Amen? Walang alinlangan. Agad-agad.
ginamit niya. Alam niya makakatulong sa kanya eh. Pero yung isang bagay na sabi ko nga, ginawa mo na yan, alam mong hindi ka nagbubunga dyan, hindi ka lumalago dyan, at doon pa rin yung reservation mo sa sarili mo. That's ay, right. pag hindi mo inalis yun, yan ang isang basura na dapat mong alisin eh. Yung reservation mo sa sarili mo. Naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa salita ng Diyos, pero ayaw mong bigyan ng pagkakataon na yung narinig mo at ang salita ng Diyos at mismo ang Diyos ay kumilos talaga sa'yo. Ayaw mong magpasakop sa banal na espiritu. Lagi kang may palag, laging option, laging secondary na lang yung Holy Spirit sa atin. Kumikilos na eh. Actually, nagwo-work talaga eh. Nagwo-work ang Holy Spirit sa atin eh. Ang problema lang, talagang hindi talaga natin binibigyan ng pansin. Andoon yung pag-iisang tabi. Kapag katuloy may problema na, pagka meron ng, alam mong, isang problema na hindi nakakayanin. Hindi nakakayanin, doon mo ngayon naiisip. Na tsaka mo ngayon gagamitin kung kailan may tama na. Kapatid, pwede naman eh. Tayo bilang tatay. Ako, Sir Jow, sabi ko, yung sinabi na nung narinig ko yung preaching nung nagdaang Merkules, na sino ba ako noon, dapat consider ko eh kung ano yung aking past eh. I-consider ko yung aking past. That's right. Kung sino ako noon at kung ano na yung ginawa ng Panginoon sa akin ngayon, etong kalagayan ko ngayon. Mga kapatid, hindi ko ba ako tumutukoy sa mga bagay na material o tawag dito, mga kaperahan, hindi po yun ang tinutukoy ko. Spiritual life ang tinutukoy ko, kapatid. Spiritual life. Hindi ako makakarating sa ganito, sa totoo lang po. Kung talagang hindi ko binigyan ng pansin ang pagkilos ng banal na espiritu. Amen? Kailangan ko ng kalakasan, kailangan lumakas ang loob ko na iwanan yung mali. Kailangan kong lakasan ang loob ko eh. Kasi nasanay ako doon eh. Kailangan kong iwanan yung mga dati kong mga kaibigan na nag-i-impluwensya sa akin. So, kailangan. So, kung hindi ko gagamitin yung naririnig ko na dapat, ito yung provision ng Panginoon, no? Ito yung simbahan, inilagay ka sa simbahan, may mga kapatiran ka, may na mga masasabi ko, mga elder, mga matured na spiritually, na makakatulong para makakuha ka ng mga magagandang advice. May pastor tayo na talaga naman hindi nagpapabaya para sa pangangailangan natin spiritually. So talagang sulit na sulit. Right. Talaga naman, kaya nga sabi ko, eto na ako. Amen. Eto na yung ginawa ng Panginoon sa akin. Napakinabangan siyempre ng pamilya ko, at nagpapatuloy lang kami. Wala. Lahat naman tayo, dumaranas. Walang karagdagan ng invention. Wala na. Sabi nga ni Brother Noel, gustong-gusto ko yung mga talatang binibitawan ni Brother Noel eh. Hindi mo na nga kailangan mag-isip. Dahil nakalatag na ang ganda ng plano. It's sa totoo lamang po mga kapatid, kung ano sabi ko nga, sabi ko sa sarili ko, bago-bago lang ako, mangyari nawa sa akin yung sinasabi talaga ng Panginoon dito sa kanyang salita. Ano man yan, sabi ko, mangyari sana sa akin. Makita ko agad. Nauunawaan ko kapag ako'y nadadapa na kailangan kong bumangon. Nauunawaan ko po yan. Pero nauunawaan ko rin na merong mga bagay na talagang hindi ko na dapat tanggapin at dapat ko nang palitan. Kasi alam kong hindi na yan ang kalooban ng Diyos sa akin. Hindi na yan eh. Hindi na yan ang ididisenyo ng Panginoon para sa pamilya ko. At bilang isang tatay, dapat kong i-cultivate ng mabuti yung aking isipan sapagkat mindful ako, unang-una sa aking pamilya kung ano yung makakabuti sa kanila. Amen? So yun yung aking mga kapatid eh. Kailangan nandoon tayo eh. Hindi lamang, sabi nga, hindi lamang po talaga material na bagay ang kailangan ng ating pamilya. Kundi higit sa lahat, spiritual na bagay na talagang yun ang magpapaayos po. Yun talaga magpapaayos. Mahirap kaya yung Pasko. Mahirap talaga eh. Kasi napapalibutan ako ng mga bad influence. Napapalibutan ako. And yet yung nagdi-disciple sa akin, andun naman, basigasig yung nagdi-disciple sa akin eh. Andun nga, alam mo, kapatid, talagang mismo, pinag-aaralan ko siya, nito na eh. Sabi ko, pambira, may programa siyang inilagay sa akin. Alam niya automatic kung ano yung makakatulong sa akin.
Yeah. At sa biyaya naman ng Panginoon, hindi po ako pumapalag. Yeah. Hindi ako pumapalag. Binibigyan ko talaga ng pagkakataon na yung banal na espiritu ay kumilos. That's right. Okay, may imbitasyon. Mga kapatid, may imbitasyon sa atin, sa simbahan. Ako nung bago ako, gano'n naman. Lagi akong ini-invite. Yeah. Oh, yeah. So, that's the case. Yeah, yun talaga. So, pero maganda, kapatid, never akong nagsabi na hindi ako dadalo. Talagang binibigyan ko ng pagkakaroon, yes, sasama ko. Sige, sasama ko. Hanggang sa natuto ako. Habang nakikinig ako, lalo na pala akong nai-inlove sa pinakikinggan ko. Hanggang sa isang araw, ninaasa ko na yung napapakinggan ko, sana mangyari sa akin yun. Yeah. Alam mo yung ganun, mangyari sana sa akin. Sabi nga, talagang totoo naman, proseso po ang pagbabago. Proseso po. That's right. Kaya, wala man lang akong pinagsisihan na nagkaganito ako. Abay, totoo po mga kapatid. Kaya, sana naman, sa lahat po ng mga tatay na nandyan, kung ano yung hindi na natin kailangan, layuan na natin yan. It's time for us na ilayo na sa ating sarili, itago na natin yan, basura na natin yan, hindi na natin kailangan yan. Yeah. At ngayon, sabi nga, patuloy mong i-cultivate ang isip mo, magtiwala ka sa Panginoon, mga kapatid, magtiwala ka sa Panginoon, at huwag sa sarili mo. Yeah. Huwag sa sarili mo. Kasi wala naman talaga nagamit. Ilang beses na natin, ilang taon na nating umasa tayo sa ating sarili. Yeah. Ilang taon na, paulit-ulit na lang, nagpabago-bago na ang taon, ganun at ganun pa rin tayo. Matigas at matigas pa rin ang puso natin. Pero nung sinubok ko, mga kapatid, nung sinubok ko ang talagang mag-submit sa Panginoon, doon po talaga nagsimula na ang pagbabago at pagkilos ng Banal na Espiritu sa akin. Talagang napakabuti ng Diyos sa ganyang bagay. Kaya mga kapatid, bilang tatay, ang challenge ko, alisin mo ang hindi kailangan sa buhay mo. Talikuran mo yan. Yeah. I-renew mo ang isipan mo. Baguhin mo, mga kapatid. Baguhin mo. Kasi yun ang tama natin gawin. That's right. Yun ang tama natin gawin. Huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Yeah. Sabi nga, etong sabi rito, give instruction to a wise man and he will be yet wiser. That's right. Teach a just man and he will increase in learning. Yeah. Kapatid, tanggap lang tayo ng tanggap ng mga aral na ikatututo pa natin. That's Huwag right. natin pagsawaan. Araw-araw, meron tayong devotion. Mga biniyan na ikatitibay natin. Yeah. Sabi ko nga, kung yan ay babaliwalain natin, sayang naman. Yeah. Di ba, kapatid? Ewan ko That's kung right. nararamdaman nyo yung panghihinayang, na-miss ko to, hindi ako naka-join Yeah. May review naman, pero hindi ko na-review. Yun, Matindi. yeah. Dapat may ganun kang feelings Yan yung sinasabi natin. Dapat may ganyan na takbo sa isip mo. Dapat talaga yun. Kasi kung wala ka pang ganyang klaseng feelings na nararamdaman, walang guilty feelings na, nagkainan, wala ako doon. Nagbigayan ng pagpapala, wala ako doon. Sayang, kapatid, di mo ba? Sayang. Yeah. Bawat binibitawan ng mga preacher dito, lalong-lalo na ng ating pastor, Yes. pag ginamit natin, ay tsak talaga. Siguradong sigurado. Pero ang mahirap talaga sa atin, aminin natin mga kapatid, lalo na sa loob ng mga tahanan na nandyan, tinatalo tayo kung minsan ng antok, ng flesh natin, ng kainaan ng flesh natin. Hindi man lang tayo pumapalag na oras na para bumangon. Oras na para bumangon. Sapagkat andyan na ang Panginoon, meron nang inihanda ang Panginoon sa atin. That's right. Ay, oras na. Inaalis natin Inaalis natin. Yeah. Pinipigilan natin yung pagkilos ng banal na espiritu. Kapatid, malaya dapat yan. Continue dapat yan. Sapagkat gano'n ang parang batis na tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig dapat. Mahirap pag natuyuan. Nangyari na nga yan pero totoo kapatid. Kaya sabi ko, panghinayangan natin yung mga bagay. Yung namimiss natin, Yeah. kailangan na pala natin yon. So, pag hindi natin nakuha yon, ano pang meron sa atin? Paano tayo madidiligan? Anong ground? Kinultivate mo yung ground mo, pero hindi mo diniligan. Yeah. Paano na? So, mahalaga po ang bagay na ito. Yeah. Sir Jao. Yeah, alam nyo, napakaganda kasi niyan. Thank you dyan, Sir Rudy. Alam nyo, sa ating kasi mga fathers, alam mo, Sir Rudy, ako lang, sa akin lang hindi lang natin talaga tinatanggap bilang lalaki, but we cannot deny the truth that it's really the pride.
Yeah. It's really the pride that clouds our mind so that hindi natin makita na ang pinaka-absolute na kailangan natin. Maganda itong sinabi ni Sir Ronnie Intea dito. Yeah. Maybe the problem is we don't accept the Word of God as our absolute need. Yun. Actually, totoo it's yan. not maybe. It's Yeah. really the problem. Totoo Yan na talaga yan. yung problema Totoo ngayon. yan. Na Amen. hindi na natin ganyan tingnan at hindi na natin ganyan pag-isipan ang salita ng Diyos. Yun ang nakakalungkot, Sir Rudy. Totoo. Hindi na natin ganun pinag-iisipan ang salita ng Diyos o ganun pag-isipan ang salita ng Diyos na natatanging kailangan natin. Yeah. Pinaka-kailangan natin among everything else. Yes, that's right. Kasi hindi natin, kumbaga parang wala pa tayo sa kataga na mawala na lahat, wag lang ang salita ng Diyos. Amen. Di ba? No, yeah. Bagamat, hindi naman po yan mangyayari because the more you embrace the more of God, the Word of God, the more that God will provide for you. Yeah. Maliwalag naman yun, sinasabi ng Biblia. Nasa Biblia po yan. Kaya nga ito napaka-importante. Gusto ko ito sinabi din dito ni Sir Cesar. Yeah. Mahirap mag-cultivate ng ground kung tuyo. Totoo naman, mahirap. Kasi kailangan mo hukayin yan eh. Tigas yan. Matigas yan na pikuhin. Madalas yan, kailangan mo na matitinding effort na dyan. You see, kaya wag mo lang antayin na dumating ka pa sa sitwasyon, fathers, Bakuna leaders of the gagamitin mo dyan. Yes, totoo yan. Di ba? Mahirap taliban yan. You see? Yeah. Kaya kailangan mo talagang bungkalin ng matindi yan para mahukay mo yung malambot na part ng ano na yan. Mapalambot mo ulit yung lupa na yan. You see? Now, ganun nga yung sinasabi ko mga kapatid. We have to cultivate this. We have to cultivate the mind through the Word of God. Because if we're not going to cultivate the mind through the Word of God, wala nang anumang bagay sa mundong ito ang makakapagpalambot ng matigas mong utak. That's right. That's right. Mali pala. Amen. Wala nang makakapagpalambot ng ating matigas na ulo. You see? Na kaya ko sinasabi yan mga kapatid, it's because we really have to check ourselves. Let's be honest with our condition right now, fathers. Tama yung sinabi mo eh. Ilang beses na natin dito nagagamit sa Rudy yung illustrations na may na-miss kang programa, balikan mo. Mapa-area, mapa-church na mismo, panoorin mo ulit. You see, mag-send ka ng picture. Natutuwa ako, shoutout kay Sir Garland Violante. No, hindi ko to sinasabi to lift him up. Sa area po namin. Si Sir Garland, yung trabaho niya, dyan lang yan siya sa BGC. Pero, ito si, Hamandron na Roldan. Ang layo niyan. Yeah, malayo yan. Layo yan, pero nanonood. Amen. Shout out to you, sir. And ganun pa, sabi ko nga si Sir Garland, nakatutuwa ako, nagsisend siya ng picture. Yeah. You see, sa aming GC, sa fathers na watching the replay of our program. You see? So, replay. So, ibig sabihin, yun yung sinasabi natin. Because if you're going to cultivate your mind, alam mo sarili mo na, teka lang, yun na-miss ko. Gusto ko yung sinabi mo na yung kanina. Importante yung na-miss ko eh. Buti sana kung yung na-miss ko na programa, yung na-miss ko na discussion, parang walang kwenta lang. Ako pa, pwede ko sabihin na hindi nyo i-replay yung curfew show eh. You see, may mahirap nito ko yung curfew show pa namin na nare-replay ninyo. Di ba? Kaya kasi gusto nyo tumawa, kasi gusto nyo. But my point there is this. Ito po yung mga dapat na kailangan nating ilagay sa isipan natin that will cultivate our mind. Kasi, bakit? Para makita natin, no? Para makita natin yung pagkakataon sa buhay po natin. Para makita natin kung ano pa yung mga dapat nating ayusin sa pagsasama natin ng ating asawa at sa pagtuturo natin sa ating pamilya. Yeah, amen. You see, you have to, again, inuulit ko mga kapatid, you have to cultivate it. Yeah. You have to cultivate your mind, husbands, fathers, for us, leaders of the family. We have to cultivate our mind. Bungkalin natin ang maigi at bunutin natin ang lahat ng mga bagay na nandiyan na. We have to excavate the things in our mind that will only give us that will only trash out ang alin, yung mga kailangan natin. Tsaka ito pinaka nakakalungkot, Sir Rudy. Magiging lason kasi. Yes, sir. Yes, hindi makakaganda sa ito na nga tatanim ang salita ng Diyos. Dahil di mo kinultivate yung mind mo.
nagkaroon na kayo ng lason dyan sa isipan mo. Iyon ay sinasabi na banggit mo kanina. Hindi na kayo natin tatanggapin. You see, dahil sa reservations na meron ka sa isipan mo, dahil sa may negative ka na nasa isipan mo, ano ngayon yung nangyayari? Pagka tinanim mo ng seed, nire-reject na ngayon yung seed. Yun ang nakakalungkot. Talaga. Di ba? Kasi, pagka mahirap, mga kapatid, mahirap pagka ang isip na nalason, susunod-sunod na lahat yan. You see, mandadamay pa yan. Mandadamay na yan. Marami nang madadali dyan. Kaya, ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, ang ilagay natin sa isipan natin, ang pinaka-importante is to cultivate the mind. Again, sabi ko nga, hindi basihan yung nandito ka. Kahit masabihin mo full-time tayo, kami dalawa ni Sir Rudy full-time staff, we still need to cultivate our mind. You see, para hindi na kami problemahin ni Pastor na, itong tatay, pambira daw full-time na to. Tatay ka, may asawa ka, pambira. Parang ayaw mo tumawid sa asawa mo, ayaw mo sikasuhin yung anak mo. Yan na yun eh. You see, nakakalungkot pagka dumating pa tayo sa ganung sitwasyon. You see, kaya sinasabi ko nga, cultivate the mind. You see, yan yung tanong ko, anong takbo ng isip meron tayo? Sabi ko, itong ganitong pag-uusap natin, kaya sinasabi ko lagi sa inyo, usapang lalaki ito eh. Sumali kayo sa comment section. Kung meron man sa isang bagay na buwabag-abag sa inyo, sabihin nyo sa comment section. Pag-usapan natin, talakayin natin yan. Kung meron man kung ano man yung nagpapatigas sa inyo, anumang reasons meron kayo, pag-usapan natin yan dito sa comment section. That's right, amen. Kasi sabi ko nga, mahirap kung makikinig lang kayo dito. Yun sabi ko kanina, Sir Rudy, pag hindi mo kinultivate ang mind mo, at yan ay nasapawan na ng mga bagay na negatibo. You see, ang pangit dyan is that makikinig kayo dito, hindi nga kayo nag-comment, pero may nasasabi kayo. Na hindi nyo nalalaman, yun na pala, yung nagiging lason sa isip nyo, kaya hindi na umuusad. Kaya ano nangyayari? Hindi tayo tumatalino. Kung mapansin mo, Sir Rudy, if we're going to be honest, stagnant na lang tayo. Ang tubig na stagnant, bumabaho. Hindi lamang yun. Nilalamok. Nagiging sanhi ng sakit. Totoo. Kaya nga, maliwanag yung verse eh. Give instruction to a wise man. Itong pinag-uusapan natin is another way or form of instruction for righteousness. Amen. You see? Ano sabi ng Biblia? Give instruction to a what? Wise man, and he will be yet wiser. Yes. You see, if we consider ourselves to be wise, hindi mo ididila ito. Hindi mo itataboy. Hindi mo, kumbaga, iti-take advantage mo, tanggapin ito so that mas lalo ka pang matalino. Maliwanag naman yung sinasabi ng Biblia. Give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Yes. Ano yung kasunod? Teach a just man and he will increase in learning. Wow. You see, kung inaakala natin na matino tayo, then therefore, you see, you will increase more in learning kasi ang tinuturuan na just man, yung maayos na lalaki, nasa katinuang lalaki. You see, ang sabi ng Biblia, he will increase in learning. So, kung i-check natin yung sarili natin, we have to be honest. Are we increasing in learning? Yan. Nagiging mas matalino pa ba tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyanong ama at Kristiyanong asawa? At Kristiyanong leader ng pamilya. Amen. You see, nagiging wiser pa ba tayo? Are we increasing in learning? Kung hindi, then you know na meron ng basura na nakaka-apekto sa pagtubo ng seed sa isipan po natin. Let's cultivate our mind is very important. Sir Rudy, last encouragement natin sa mga kapatiran. Mga kapatid, huwag na nating antayin pa na makita natin yung kahalagahan ng isang bagay na ito natin pinag-uusapan kung kailan huli na. Ito na yung tamang panahon para sa atin na tanggapin natin yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Okay? Sapagkat kung ano yung tinatanggap natin, mga kapatid, iyaan sigurado ang mag-i-impluwensya sa atin. Sigurado po yon. Kapag tinanggap natin yung salita ng Diyos, ang impluwensya ng salita ng Diyos ang laging mangingibabaw sa atin. Amen, mga kapatid. Amen. Pero kapag ito'y binaliwala natin, binaliwala po natin ito, anong bagay na ang iyong tatanggapin na mag-i-impluwensya para madagdagan ang karunungan mo? Di po ba? Kaya sana naman, panghinayangan natin yung mga bagay na namimiss natin. This time, gumawa na tayo ng maganda pang desisyon na hindi ko imimiss anumang bagay na meron ang simbahan ko na hinanda para sa akin.
Amen? So, yun, sir. At thank you so much, sir, sa pagkakataon. Gusto kong basahin itong sinabi ni Sir Dennis na napakaganda. Yes. Tandaan natin mga fathers. Sabi nga ni Pastor daw sa preaching niya last Wednesday, nag-i-endure na lang at hindi na nag-i-enjoy. Yo. Napakaganda niya. Wow, napakaganda. Yes, sinabi ng Biblia daw, therefore endure hardness as a good soldier. Amen. Pero hindi sinabi na hindi mo i-enjoy. You see? Yeah. Because if you are really enduring, dapat Yes. you're enjoying. Amen. Kaya nga eh. Kasi Amen. take note of the word, di ba? Na-endure mo nga eh. Yes, Dapat sir. masaya ka pag nag-endure mo. That's right. Pero pag wala ka ng wala nang enjoying sa enduring mo, ay sala na yan. Pag puro ka na lang kwento ng enduring mo at wala ka ng saya, injury yun. Yung sabi ni Pastor. Yeah. Yeah, injury ang kalalaman. Enduring without Amen. enjoying will result into injury. Yeah. Yan ang Yan pinakamaganda ang natin. Kaya, it's always a great blessing mga kapatid na may Amen. ganito tayong Wow. talakayan. Alright? That's right. Kaya Amen. muli, salamat sa mga sumubaybay sa atin, Yes. sa lahat ng mga fathers that are watching with us. Dumami yung mga tatay dumami. natin Andiyan kasama kasi ngayon. Born Axel, oh. Yeah. Marami, Alright. shout out to all the fathers na nandito at subukan natin balikan ng mabilisan. Yan, nandito sila Sir Dennis, si Brother Cesar, Sir Rafi Garay, Sir Rico Pormanes, hello sa inyo, sir. And of course, nandito Sir Tito Hermida, Brother John Versapat Ose, and Sir Julien Bisuelo. Ayan, si Brother Nini, nakauwi na yan sa kanila. Yes. Nandito sila Sir Rick and Brother Jorald. Hello sa inyo, Brother Jorald. Brother Edward, oh. Yan. Yeah, Brother Edward, nandito rin. And sino ba? Sir Ryan, Sir Ronnie Yan. Intea, Sir Ryan Castillo, Brother Sir Gabriel Pacma. Yan, nandito sila lahat. Yan, maraming mga, Dami. Imandron, Roldan. Yan, hello sa iyo, sir. Layo yan. Yan, amen. And sino pa yung mga fathers na nandito? ito, si- Sir Edwin, Sir Jacob. Yan. Sa Ito si area namin. Born David. Yan, yung Born Yan, David. Sir nila. Renato Morong and sino pa yun? Sir Roland Manguera, Sir Ricky Tamundong, Sir Michael De La Cruz. Yan. Rapi Giray. Yeah, kanina Sir Rapi Garay. Amen. Maraming salamat. At sa mga hindi ko pa nabanggit pero you are watching, thank you Yes. for being with us. Thank you for joining us. Sa susunod, huwag kayong mahiya. Mag-comment kayo. Anumang katanungan, anumang gusto nyo i-share, and that will always help each one of us. Tulungan tayo dito, mga kapatid. Amen. Tulungan po Amen. tayo dito. Tulungan tayo dito ng mga asawang lalaki, ng mga leaders of the family as fathers. Tulungan tayo dito para patuloy tayong lumago at mahalin pa ang salita ng Diyos at lumago sa ating relasyon sa Diyos. Para hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Amen. That's Sabi right. ni Sir Rafi, kasama niya rin daw si Sir Adam. Yan. Amen. Alright, muli ay maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And let's continue to enjoy the rest of the program for this afternoon. Again, maraming salamat sa North, South, East, and West corner, and to our viewers nationwide and worldwide. On top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon.